Sabi niya, bakit kailangan pa namin sumubok ng iba? Eh meron naman na subok na. Ang galing, di ba? Etong sinasabi ni Makagago, dun natin mapapatunayan na kung gaano siya kaputak ng putak pero wala naman talagang alam sa nangyayari sa kamay nila. Hindi niya alam. In short, hindi niya alam. What's up mga kayon? Welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV. Tunay na balita, walang kinakampihan, sumasalamin sa katotohanan lamang. Hi sa lahat ng viewers ni Joe Malone TV ha. Oh, please subscribe and click the notification button ha. God first. Huh! Ah! Yeah! Drums naman yun. Tapos sa gitara eh. Yeah! Okay! Mga kayon ha. Talagang sulit ang bayad. Ayaw tumigil. Kaya nga makagago. Gagong-gago. Pwede ba? Ha? Ha! Oh, yeah! Pero syempre, hindi rin tayo titigil. Ha? Hindi rin tayo titigil kung hanggat hindi sila tumitigil. Syempre, dire-diretso lang tayo rito sa pagkasuporta kay Yorme Isko Moreno. Oh yeah. Ay. December na, matindi na ng patindi at palapit na ng palapit ang ating Judgment Day. Huh! 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 Yan na. Huh! Magandang umaga sa lahat ng mga manonood natin. Siyempre dito lang sa Joe Malone TV. Tunay na balita, walang kinakampihan, sumasalamin sa katotohanan lamang. Oy, December December na today, palapit na ng palapit ang Kapaskuhan. Siyempre binabati ko muna mga Iskonians lovers natin sa abroad, pati na rin dito sa Luzon, Visayas, Mindanao. Advance Merry Christmas. O ako unang bumati Ako na unang bumati sa inyo. Advance Merry Christmas sa lahat ng mga viewers ng Joe Malone TV. Bashers, yung mga SB dyan na sumisilip sa channel natin tapos maghanap ng konting butas tapos magko-comment dyan. Di ba? Yung mga hindi makontento, doon sa comment, nilalagay yung kanilang mga komento. Oo. Tapos hindi naman nakasubscribe sa atin yan. Hindi yan nakafollow sa atin. Pero sumisilip-silip yan. Ganyan ang mga ano yan eh. Ganyan ang mga ginagawa niya. Siyempre, shoutout sa lahat ng mga major sponsors natin kay Ma'am Sophia, kay Sir Christian ng Singapore, Davao, Philippines. Sa Singapore sila ngayon eh. Shoutout sa inyo, Mama, pati na rin kay Sir Christian. Maraming salamat. At doon sa mga lagi nang nanonood, taga-subaybay natin, yung mga ano natin, siyempre, yung mga GCash na nagdo-donate sa atin, si Ma'am Princess at saka si Madam E. Maraming salamat po. Finally, nagkaroon na rin ng pangalan. O, eto na. Siyempre, habang palapit ng palapit yan, siyempre, patindi ng patindi yan. Kumbaga yung level ng degree of level, pataas ng pataas siya. Kasi, March, start na ng campaign period. May 12, election day. Tapos, syempre, ano yan, uupo yan mga July 1 na kasi syempre, transition pa eh. Transition pa, pero syempre, pwede na ata pumunta sa mga opisina ata yan pagka ganon. Tapos, syempre, July 1, parang proclamation. Yun yung mga parang, ano ba tawag doon? Official na pwede nang umupo, tapos sa trabaho na. Tapos, pagka kung sino man yung mananalo na mayor, meron yung 100 days. Ay, hindi ko alam kung meron din siya national eh.
Basta meron niyang 100 days na parang introduction na pampakitang gilas. Kasi ganun yung ginawa namin kay Yorme. Ganun yung ginawa ni Yorme nun eh. Nung 2019. So merong 100 days. Pakbakan. Linis ng Divisoria, linis ng Recto, linis ng Paco, linis lahat ng mga lugar na masisikip, binuksan yung mga kalsada na sinarado ng mga residente, yung mga kalsadang nawawala, hinanap. Sa sobrang dami ng trabaho ng City Hall during that time, ni Yorme Isko Moreno, talagang araw-araw yung trabaho. Tapos 100 days, syempre parang pagka 100 days, after ng 100 days, parang sona eh. Parang, ganito yung ginawa namin sa loob ng 100 days, sa loob ng 3 buwan, nilinis namin ito, bla 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 bla. So, ganun yan. So, palapit na ng palapit, patindi ng patindi. At yung siraan. Yung siraan. Siyempre, kanya-kanyang trabaho ng mga ano eh. Kanya-kanyang trabaho ng mga social influencer, yung mga vlogger, mga media, mga mainstream. Lahat, kanya-kanyang trabaho, kanya-kanya na yung trabaho. And the good thing sa amin, mga vlogger ni Yorme Isko Moreno, I'm proud to say, at sorry na lang sa inyo, dahil kami, volunteer. Nakawak ako sa dede ko. Volunteer. Sumusuportang natural, organic, walang halong chemical. Hindi kami nagpapaka-practical, hindi tulad nyo na talagang pagkakuha ng pera, boom! Okay na kaagad. Pero kami, suportang tunay lang. Suporta lang. Nakita nyo yung mga like ni Yorme Isko Moreno sa akin. Grabe, no? Ganun palang mag-like si Yorme. Sa TikTok yun, talagang flood. Talagang heart, 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 heart. Tapos nirepost pa natin yung isang bars natin. Mahilig kasi ako sa ganyan. Sa kabila, sa food vlog natin, mahilig ako mag-bars. Yung mga pinagra-rhyme ko yung mga dulo-dulo. Anyway, shoutout sa lahat ng mga viewers natin. Kung bago ka rito sa channel ko, please do not forget to subscribe and click the notification bell. Tapos like and share na din. Pati na rin kayo mga luma, yung mga avid viewers natin na lagi nanonood sa atin. Although pakonti tayo ng pakonti. Pero okay lang. Baka hindi lang nire-recommend ni YouTube. Kasi ganun eh. Ang recommendation ni YouTube per video, hindi per channel. Regardless kung sino ka man, ang recommendation, ang algorithm ni YouTube per video. Ibig sabihin, may mga video na hindi mag-perform ng maayos. Merong mga video na mag-perform na maayos. So, okay. So, simulan na natin ito. Makagago, bumanat na naman at binanatan na naman si Isko Moreno. Talagang hindi talaga titigil to. At si Rendon medyo timigil na eh, no? Wala akong nababalitaan kay Rendon o hindi ko pa nasisilip yung account niya. Pero ito si Makagago, consistent. At consistent. Yung mga ganitong klase ng social media influencer, hindi ko alam yung mga ganitong klase, I'm sure bayad to. Diba? Parang all of a sudden, biglang susuportahan mo yung isang tao, tapos sasabihin mo, ganito, bla bla bla, marami kang good vibes, good things na sasabihin sa kanya, bla bla bla. Ako, kilala ko si Isko eh. From 2019, na pagkaupo niya bilang first mayor, ando dun na kaming mga vlogger at magpapagpatunay niyan yung mga viewers natin. Nga pala, attendance check muna tayo. Attendance check muna tayo sa comment section below kung saan lupalop at naroon kayo nandoon at nanonood sa ating channel para malaman natin, para kung saan umaabot yung video natin. So, ganun. Nasubaybay namin si Isko, yung mga ginawa niya, kaya talagang supportang natural. Yung mga ganitong klaseng social media influencer, ito yung mga taong nabayaran tapos biglang, uy! Ang ganda ng ginawa ni ganito. Talagang ito, boboto ko. Yung biglang parang all of a sudden, napaka-ironic, biglang eto ka na ngayon, di ba? Ayun yung mga example na, good example na talagang mga nabayaran. Okay, panoorin natin na itong bagong patutsada ni Makagago. So yun nga mga boss, makikita po natin dito na meron pong video kung saan sinagot daw ni Isko ang paratang na nalubog sa utang ang Maynila. Hindi nyo ba napapansin parang dumudugyot ulit yung Maynila? Hindi, ang dami ulit siga sa kalsada. Totoo, yung mga vlog natin sa Divisoria, dumudugyot ulit. Galing na yan. Nakakarating kay Yorme, nakakarating, promise. Ano to, ma-social media rin to si Yorme. Talagang nakikita niya, nanonood dyan. Ewan ko kung pampatulog niya yun. Nanonood dyan, nakikita niya yung mga video namin. At talagang totoo naman talaga na nagiging dugyot na unti-unti. Especially yung Divisoria. Nagiging dugyot na. Sorry for the term, pero sorry not sorry. Talagang nadudugyot na ulit ang Divisoria. Balagbag dito, balagbag doon, Exactly, basura dito. Yorme. For your information, para din po sa mga Manileño, kasi again, ang Maynila po ay para sa lahat yan. Kasi yan ang ating kapital. So yan ay para sa lahat. Hindi
Makagago, hindi naman porket para sa lahat. Okay lang na magtapon ng basura, okay lang na magbalagbag. Hindi ganoon. 'Di ba dapat may discipline pa rin kasi pumasok ka sa isang city eh. Parang Marikina lang yan, 'di ba? Bawal magyosi kung saan-saan sa Marikina. Hindi porket open yung isang city sa lahat, meron ka na tayong karapatan na magdumi. Parang ganito eh. Ito logic makagago. Bigyan kita ng magandang logic. Hindi porket may naglilinis sa kalye, okay lang na magkalat. 'Di ba? Gets? Hindi porket may tagalinis sa kalsada, may karapatan ka na rin magkalat. Hindi ganon, makagago. Kaya wag mong sabihin kahit open yung Maynila sa lahat, okay lang din na kung magparada sila, balagbag. Kung magtapon sila, gawin nilang dugyot ang Maynila, okay lang. I don't think so. Utak ang binabayaran dito. Utak. Hindi basta lang makapagsalita lang. Yan para sa mga Manileño. So everybody has a voice para sabihin kung ano yung tama sa hindi. Para sa akin mga boss, hindi naman po ganun kalayo kasi madalas ako sa Maynila mga boss. Madalas din ako sa Maynila. Hindi, Nakikita ko na hindi naman ganun kalayo nung kapanahunan ni Isko at kapanahunan ni Lacuna. Sabi nga, Grabe. galing nga mismo sa bibig ni Isko Moreno. Layo. Alaga ko po yung mga nakaupo na yan. Inaruga ko po yan for 20 years. Dala ng pagtanaw ng utang na loob kay Danny Lacuna. So in short, ex-mayor Isko Moreno, iisa lang din ang tatawirin nila na tulay. Yun ay yung tulay na binuo mo. Doon din sila patungo. As per you, isa lang ang naging utak nyo for 20 years. So what do you expect? Na pwede nilang baguhin yung 20 years na isinalang mo sa utak nila in just a matter of few years? Imposible yun. Hindi nyo ba napapansin parang dumudugyot ulit yung Maynila? So yung nakita mo, yun yung fruit ng natutunan nila sa'yo. Kaya ang dami na naman niyang paliwanag. Tulad ng nalubog sa Maynila. Ganun ka, bobo. Utang. It's true. Kasi hanggang ngayon, yun ang binabayaran ni Mayor Lacuna. Yung utang na Lacuna. kinuha ni Isko Moreno. Bakit ba tayo dito sa mga to na naman? Bakit hindi na lang tayo sa bago? Bakit Wow, hindi galing ng transition, 'di ba? Halatang halatang ang galing, parang biglang bad comments tapos biglang pasok ng good comments, sabay pasok ng politika na sinusuporta na ang galing na pagkaduktong no? Ay, naku, alam ko na yan, makagago yung mga ganyang style. natin subukan ng bago na wala naman ng patutunayan at bilyonaryo na? Wala nang iba sa puso at isip niya kundi ang tumulong. Ba't hindi natin subukan ng taong nakakatulong na? Ang problema nga, wala namang problema. Ito lagi ko sinasabi. Nakita nyo interview kay nanay? Yung si Nanay Gonzales, si Teacher Gonzales, retired Teacher Gonzales. Nakita nyo? Kung hindi nyo pa napapanood, please do watch. Yun yung example ng napakatinding mindset na lagi kong sinasabi dito na hindi lang tulong ang isang qualification na pagiging isang magaling na mayor o kahit anong posisyon sa gobyerno man. 'Di ba? Private man o public. Kasi kung tulong lang ang basihan mo, kung tulong lang yung qualification mo, makagago, grabe. Hindi ko alam kung ano yung term na sasabihin ko. Kung tulong lang ang qualification ng isang pagiging mayor, sobrang, ano yun? Anong matututunan? Anong klaseng pagsasolve sa problema sa isang syudad, lungsod, o sa isang lugar na nasasakupan niya kung ang qualification lang is pagtulong? Yun na nga eh. Ando na tayo. Wala namang problema sa mga tumulong. Pero ang tanong ko, kailangan mo pa ba talaga ng posisyon para tumulong ka? Anong sasabihin mo? Pag nanalo ako, tutulungan ako kayo. Yung walang trabaho, bibigyan natin ng trabaho. Tutulungan ko. Hindi lang tulong yung qualification. Gaya nga na sinabi ni retired teacher ni Nanay Gonzales. Karamihan ng mga Pilipino nagiging tamad na. Kasi inaabangan na lang nila yung tulong na galing sa gobyerno. 'Di ba? Nagiging tamad na, ayaw na magbanat ng boto. 'Di ba? Totoo, real talk 'yun. Totoo, masakit man.
para sa mga iilan nating kababayan na mahihirap, na umaasa sa tulong, tapos titirahin pa ng natin na ayaw mo kasi magbanat ng buto kasi gusto mo tulong lang. Nagiging tamad, nakukonsinte. Parang sinusubo mo na yung pagkain doon sa isang tao, sa isang mamamayan. Imbis na bigyan natin sila ng trabaho, isinusubo na lang natin nila yung tulong na nangyayari. 'Di ba? Hindi lang tulong. Paulit-ulit tayo rito. Well, okay lang naman yun kung paulit-ulit tayo para talagang matandaan, no? Kasi talagang hindi lang tulong yung qualification para sa isang magiging magaling na leader. Hindi ko sinabing mabuti kasi pag tumulong ka, matik, mabuti ka na nun eh. Plastic ka man o napipilitan ka man, mabuti ka sa paningin ng iba. Kasi namimigay ka eh. Whether bukal sa loob mo o napipilitan ka o meron kang ibang motive, mabuti ka sa paningin ng iba. Pero hindi lang 'yon yung hindi ka magaling, 'di ba? Hindi lang 'yon yung pagiging magaling na pagiging mayor. Kasi hindi lang 'yon ang qualification, 'di ba? Lagi kong sinasabi yan sa bawat reaction video natin. Panoorin pa natin 'to. Simulat sa pool, 10 taon na sa pagtutulong, hindi lang sa Maynila, sa buong Pilipinas. Namimigay ng mga relief goods, namimigay ng mga negosyo, package, galing sa sarili niyang bulsa. Oh, ikaw na nagsabi, makagago, 10 taon nang tumutulong yung pinusuportahan mo. 'Di ba? 10 taon na. Namimigay ng delata, etc., ng ayuda in short, galing sa sariling bulsa. Si Yorme, sariling talent fee, galing sa mga ini-endorse niya. Iuuwi na lang niya sa pamilya niya pero binigay pa, dinonate pa. Bakit yun hindi mo mabanggit? Bakit ito sinasabi mo na tumutulong itong sinusuporta mo na politika galing sa sariling bulsa? Ito nga talent fee. Malinis na. Iuuwi na lang sa pamilya o maybe pambili ng cellphone, pambili na ng luho sa buhay. Talent fee, di ba? Pero dinonate pa. Bakit yun hindi nyo mabanggit? Di ba? O bulag-bulagan. Siyempre, ayaw nyo sabihin yung good things about Yorme Isko Moreno. Kasi ang gusto nyo lang ipamuka, about sa bentahan, sa utang. Kasi yun na lang talaga masisilip nyo. Wala. Sobrang layo ng rating ng SB mo kumpara kay Yorme Isko Moreno. Huwag kayong magbulag-bulagan. Ang hilig natin mag-search, i-search nyo dyan sa Facebook o kahit sinong mga nag-survey dyan, yung mga legit, mga official na nagsasurvey, ang layo ni SB kay Isko Moreno. Sobrang layo. Kasi paningin nyo yan, opinion nyo yan. Okay, you have the right to say anything. We have freedom of speech. Pero kasi to proof. Malilenyo mismo. Malilenyo mismo yung nakakaramdam, nakakakita, yung witness kung gaano kami hindi pinabayaan ni Yorme Isko Moreno, lalong-lalo na during our yung mga times na down kami tulad ng pandemic. Isko Moreno is one of the most effective pandemic leaders sa lungsod ng kahit saang lungsod. Talagang siya. Kasi talagang pinakita niya. Hindi, yung sinasabi mo ng bilyonaryo, hindi nga nakapagpatayo ng eskwelahan, nung hospital, nung pandemic eh. Si Yorme Isko Moreno, 52 days. 52 days pinatayo niya. Sa tapat ng Quirino Grandstand Hospital, drive-thru. Yung drive-thru na mga vaccination na kung saan hindi lang Maynila ang pumupunta. Halos magselos na nga kami nun kasi imbis na dapat kami, thinking namin imbis na dapat kami yumauna kasi malilenyo kami, may makakasabay kami mga malalayong lugar. Pero yung utak ni Yorme, hindi lang dapat to pang Maynila, dapat pang kalahatan. Niyakap niya. Tapos ano pinapalabas nung kabila? Kasi tatakbo ka agad si Yorme nun.
2020 pa lang noon eh. Noon nag-pandemic eh. 2020 pa lang. Kinonect nyo lang yung sinasabi nyo na kasi tatakbo si Yorme sa pagka-presidente. Kaya nung during vaccination time, niyakap niya yung buong Maynila, pati yung mga outsider. 2020 pa lang noon. Wala pa siguro sa isip ni Yorme yun na tatakbo siya ng pagka-presidente. Kasi 2019 siya nanalo. 2020 nag-lockdown tayo. O sabihin na natin 2021 nagkaroon ng vaccination after a year. Ano yun? Pagka panalo niya ng mayor, may isip na kaagad siya na tatakbo akong presidente the following election day. Grabe naman. Ang sabihin nyo, kinonect nyo lang yon para may maisilip kayong butas na kaya niyakap ni Yorme yung hindi lang taga Maynila, pati yung buong open sa lahat kasi tatakbo si Mayor, si Yorme Isko Moreno ng pagka-presidente. Kinonect nyo na lang pero talagang hindi pa talaga tatakbo si Yorme noong time na yun. What if maging mayor pa siya, mga boss? Ay, at nako. binigyan siya ng right budget? Grabe yan. Kayo na, mga Manilenyo na ang magiging mga pinakaswerteng mga Layo. mamamayan sa Pilipinas. Kung Swerte na Sam kami. Versosa ang inyong pipiliin, at least walang magiging sisihan kasi bago lang siya. Wala na yun. Yan ang sabi ko sa iyo wag na yan. Hindi, no point. Nasubukan nyo na yung mga yan. Diba? Kayo na po ang magdesisyon. Dito naman tayo sa bago. For sure, may mas mangyayari na malupit kasi bago eh. Wala pa kayong masisilip o maibubuka sa tao na to kasi bago pa lang siya. Tama na mga paliwanag, tama na ang wasakan. Uy! Dito na lang tayo sa bago. Tama na daw ng wasakan. Pero siya mismo ang bumawasak sa Yorme natin. Totally new chapter. Yan ang deserve ng mga Manilenyo. Yeah. So yun, nakakatawang isipin kung paano magsalita yung isang hindi taga Maynila tapos kuda ng kuda. Hindi naman niya talaga alam kung ano yung nangyari. Tama na daw yung wasakan dun daw sa bago. Bakit kailangan pa namin ng bago? Bakit kailangan namin sumubok? Galing ng comment sa akin sa Ang galing ng comment sa akin, sayang, di ko nag-comment sa akin sa TikTok. Sabi niya, bakit kailangan pa namin sumubok ng iba? Meron naman na subok na. Ang galing, di ba? Bakit kailangan namin pang sumubok ng iba kung meron namang subok na? Ang galing, di ba? Shoutout man sa'yo sa TikTok, Maraming salamat doon sa comment mo. Tingnan natin kung makikita ko. Ang dami na kasi nagko-comment eh. Tingnan natin kung makikita ko. Sayang din natin nakano. Pero shoutout sa'yo, ang galing na sinabi mo. Bakit kailangan pa natin sumubok ng iba kung meron namang subok na? Ang galing, ang galing. Sige, gawin natin yung habit yun. Magbasa tayo ng mga comment section sa TikTok. I-content natin. Sige, gawin. Para hindi sayang yung effort na ito, mga nagtitko-comment sa atin, pati na rin sa YouTube, pati sa TikTok. Basahin natin para hindi masayang yung effort nyo na magsalita, lalo-lalo na para kay Isko sa sinusuportahan natin. Anyway, etong sinasabi ni Makagago, dun natin mapapatunayan na kung gaano siya kaputak ng putak pero wala naman talagang alam sa nangyayari sa Kamaynilaan. Hindi niya alam. In short, hindi niya alam. Kasi kung talagang magaling kang kung magaling kang talagang social media influencer, hindi ka magiging bias eh. Talagang pananatiliin mo na kahit papano, patas pa din. Good example si Yorme Isko Moreno. Kahit anong klaseng paninira sa kanya, hindi niya pinapansin. No? Baga, hayaan nyo na yung boses ng Manilenyo yung magsalita. Kami. At saka kayo, yung mga nagko-comment sa atin. Kasi tayo yung naniniwala eh. Tayo yung nakakita. Tayo yung nakaramdam. Tayo yung witness kung ano yung nangyari. Eto mga to, hindi naman nila alam kung ano nangyari sa Divisoria noon. Kung ano nangyari sa talagang mga lugar, sa ilalim ng tulay, yung mga street well. Hindi nga nila mapaliwanag eh. Di ba? Kaya sinasabi ko sa inyo, pag susuporta kayo sa mga vlogger, alamin nyo kung gaano kalaki yung nandito sa loob ng ulo niya. Kailangan hindi lang basta marunong kumuda. Kailangan may sense din yung sinasabi. Kailangan alam din niya. Alam niyo yan eh. Di ba nakikita, nararamdaman niyo yan. Kung alam niyo na, ay may utak to. Magaling to. Di ba? Napapaliwanag niya kung ano talaga yung history at istorya ng sinasabi niya. In short, may sense kung magsalita.
Hindi lang basta kuda ng kuda, ang daming palabok. Gaya nito. Tapos hindi naman niya, sino maniniwala rito? Hindi naman taga Maynila to. Sino maniniwala rito? Hindi naman nito na experience kung ano yung Maynila noon. Sino maniniwala rito? Hindi naman niya alam kung ano yung istorya ng Maynila. Sino maniniwala dito? Hindi naman niya alam kung sino yung mga past mayor at kung ano yung nagawa ng past mayor. Nagsasalita siya ngayon kasi base doon sa research niya. Base doon siguro sa sinasabi sa kanya na eto yung tirahin mo, eto yung sabihin mo. Pero pag kinausap mo to, hindi niya alam. Sasabihin lang nito ay si Yorme umutang ng 18 billion, kulang-kulang 20 billion. Wala na, hanggang doon na lang siya. Hanggang doon na lang makikitid talaga. Ito yung utak. Hanggang doon lang talaga. 'Di ba? Hindi niya alam kung ano talaga ang tunay na nangyari at kung saan dinala yung pera. Pero tayong Manilenyo, nakita natin, naramdaman natin, na-witness ng dalawang mata natin kung ano yung difference ng bawat past mayors na dumaan sa Maynila hanggang sa dumating si Yorme Isko Moreno. Totoo yan, di ba? Huwag niyong sabihin hindi. Huwag kayong magbulag-bulagan, Manilenyo. Huwag kayong magbulag-bulagan. It's time. Tama na, sobra na. Ibalik na. Di ba? Totoo. Tama na, sobra na. Ibalik na si Yorme Isko Moreno. Maraming salamat mga kayon. Tunay na balita, walang kinakampihan, sumasalamin sa katotohanan lamang.